To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all. Kung paano tayo manalo. Okay. Shortcut po na. Ilan tayo ngayon dito? Bilangin nga natin. Okay. Paano tayo mananalo? Kailangan itanim ninyo sa puso ninyo, hindi lang sa isip. Ulitin ko kailangan itanim nyo sa puso ninyo at hindi lang sa isip. Kakampi natin ang lahat ng kapunisan. Itanim ninyo sa puso ninyo at isipan. Kakampi natin lahat ng kasundaluhan. Ang hinihintay lang nila, gumalaw ang maraming taong bayan. Yes. Kung pwede lang pa-xerox yung sarili natin, pina-xerox na natin para dumami tayo. Dapat umulan. Dapat pag umuulan, dumadami tayo para gremlins. Doon sa mga binabanggit ko, makabuluhan ba may natututunan kayo o wala? Gusto nyo pa? I-share nyo ito Ngayon, lahat tayo, makinig kayo, lahat tayo na nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Ulitin ko lahat tayo, lahat kayo, nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Kaya lahat kayong mga vlogger na nandito, naka-shadow ban kayo. Umiikot lang kayo doon sa mga circle of friends nyo, hindi na kayo lumalabas doon sa network nyo. Naobserbahan nyo? Okay. Alam nyo na Ang gagawin nyo, huwag kayong mag-cut and share. Paste and share. Huwag. I-record nyo yung video sa sarili nyo o sa ibang account, tsaka nyo i-share. Okay? Kaya tayo natatalo dahil rin sa atin. Gusto nyo matutunan kung paano manalo sa social media? Gusto nyo, ayaw nyo? Okay. Pag may nag-share na alam nating mali, ulitin ko, makinig kayo. Nabasa natin, mali ito eh. Ang gagawin mo, putay na, isi-share ko doon sa mga FB page ko. Yung mali, isinira mo pa. Yun ang gusto nila. Na yung mali, i-share mo sa karamihan. Ba't mo sinishare yung mali? I-delete mo. Para yung issue, mamatay ng natural death. The more na sinishare mo yung mali, lalo mong pinopropagate yung kamalian. Yun ang gusto nila para sa usawan ng iba, maging issue. Kaya dumadami yung mali sa social media. Tama, mali? Tama. Anong gagawin nyo pag mali? Si-share nyo? Delete! Para mamatay ang issue ng natural death. Pangalawa, social media pa rin tayo Ano raw po? O social media pa rin tayo Ganito, para hindi kayo nawawarningan or nako-community standard, kapag ka ang issue sinulat lang, pakinggan nyo tingnan nyo muna kung sino yung sumulat bago nyo i-share. Ang style ng mga Pilipino, pag maganda yung heading, share kagad. Tama, mali? Heading pa lang ang nakita, hindi pa nababasa yung kabuuan, sinare na. Ang laking problema. Tingnan nyo muna kung sino yung nagsulat. Kung hindi kilala yung nagsulat, walang pinagmulan, i-delete nyo na. Mas magandang i-share yung taong nagsasalita at kilala nyo yung personahe niya. Yun, hindi fake news yun. Bakit? Siya mismo nagsasalita The more you propagate yung mga mali sa social media, the more you share it. Yun ang gusto nila para kumakalat yung maraming mali.
Tingnan nyo sila, yung kalaban natin, anong ginagawa ng kalaban natin? Marami to ha, bayaran ito sa social media. Anong ginagawa nila? Pag nag-share kayo ng katotohanan, nakita nila, totoo to, anong ginagawa nila? Delete kagad! Hindi na nila sinishare. O alam nyo ba yan o di nyo alam? Ngayon alam na. Yan lang ang gawin nyo. Kaya yung maraming mali, paulit-ulit na ilang taon share pa rin ng share, walang katapusan. Yung kalaban natin, pag nag-share tayo ng tama, delete kagad nila para hindi na ma-share yung tama. Kaya ang kumakalat sa mainstream media, social media, karamihan mali. Nakukuha nyo yung logic? So, anong gagawin nyo ngayon dyan sa mga record nyo? Ngayon, ang gagawin nyo, huwag mong gamitin yung account mo para i-share siya. Kasi alam na nila yung account mo eh. Ito, ano to eh. Markado na. Solid, ano to, dabawin nyo to eh. Huwag mo i-share siya doon. Kung yung video mo, kumuha ka ng bata sa kalsada na may cellphone, mapakishare mo ito. Ha? Huwag mong gagamitin account nyo. Kasi hindi yan ma-share. Nakuha nyo na. Kahit yung mga live nyo ngayon eh, tingnan nyo, ilan lang views niyan. Pero pag si Wamos, million views yun. Nakuha nyo yung logic sa social media. Okay, bago ako magtapos, discuss natin uli yung paano tayo mananalo. Alam ko yun ang gusto nyo mangyari. Yun ang gusto, paano manalo. Ulitin ko ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban, na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10. Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay? Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila lahat. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Bukis, General Pilisardo Simoy, General Carlos Kita, General Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Betran, ako, Ma'am Gemma Soto, adopted ng Batch 89. So maraming gustong sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference room. So anong napag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Bukis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito. Makakaasa kayo, sir. Ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bingi. O yan sagot nila ha. Para alam nyo, yun ang papag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung natitira nilang nag-iisang buhay.
Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yan ang naging pag-uusap namin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga active na hinihikayat silang mag-withdraw ng support sa Pangulo o sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana, balik tanawan nila yung kanilang pinanumpaan. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay ba sa pinanumpaan nila na protect the President at yung mga korap? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo itong mabuti para maunawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted or duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nilang sagot. Ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo rin sa presidente, taong bayan.